nag-live kagabi itong si Sir Chavit Singson. Actually, nag-post pala siya ng video na kung saan sinasabi niya na sangkot daw po si PBBM sa pork barrel, yung Napoles, PDAP scam. At sinasabi pa nga mga kababayan na yan daw po yung laban niya kay Atty. Claire Castro sa lahat ng mga accusation daw po ni Atty. Claire Castro dito daw po kay Sir Chavit Singson. So ngayon, pakinggan po natin itong sinasabi dito ni Manong Chavit. Sabi daw dito, Manong Chavit responds, Yusek Claire Castro after his statement towards him on various issue. So ito, pakinggan po natin. Galit na galit dito si Chavit. Magandang oras po sa inyo lahat. Yan. Lahat na nakikinig sa akin. Meron na akong gustong sagutin ang bato ng Malacanang. Noong nagpunta ako sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang tawag ko dyan, attack dog. Alam niyo ba attack dog? Ulol na aso. Dito nyo rin malalaman po kung bakit naging anti-Marcos, anti-government. Ito pong si Sir Chavit Singson. Pakinggan natin mga kababayan. Pag nakaamoy ng pera, kakagat. Now, sasagot, lahat, tandaan niyo po ito. Isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulong ako. Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, ang naging trolls, yung spokesperson ng Malacanang, Claire Castro, Yusek Claire Castro. Ganun ba kababa ang spokesperson? Galit na galit mga kababayan kay Undersecretary Claire Castro. Kasi nga naman, alam nyo naman mga kababayan, pag si Yusek Claire Castro na ang talagang sumagot na mga ibinabatong issue sa Malacanang, talagang sapol yung tatamaan. Yun, tinamaan. Kaya galit na galit. Anyway, tuloy natin. Malacanang, naging parang attack dog. Dahil kung basta magsalita, parang attack dog. Alam nyo ba, girl? Ang pagsasalita mo, para kang attack dog. Alam mo ba, attack dog, sinabi ko na, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Nauubusan na ba kayo ng attack dog na ikaw na mismo ang nagsasalita? Magsalita kayo ng totoo para paniwalaan kayo ng tao. Wala kayong isang salita eh. Yan. Sasagutin ko, ano yung mga issue? Bakit sinasabi ni Sir Chavit Singson na wala daw pong isang salita? Kasi hindi talaga naibigay yung gusto po niyang mangyari. Inalok daw po siya ng pamahalaan, ng gobyerno, ni First Lady, na pagkurba, or etong yung isa mga kababayan parang PCS o something. So ngayon, bahala na daw ang gobyerno. Tapos parang may inialok pa na posisyon sa PCSO na hindi po ata naibigay. At dun po nagsimula yung sama ng loob ni Sir Chavit Singson at saka nung hindi daw po siya pinansin ni PBBM sa Japan, kaya daw po naging anti-Marcos siya. Anyway, tuloy natin. Issue mo sa akin. Nabanggit mo, weteng. Sabihin ko sa'yo, on the record tayo mag-base lahat. Kung gusto kong weteng panahon ni GMA, madami akong makukuha. May kinunab ako, mas isa, magtanong kayo sa mga may ng STL, yung mga nagpapaweteng nung araw, doon sa bayan, sa probinsya ni Presidente. Wala akong kinuha. Kung interesado ko, ang dami kong nakuha. Yun ang sagot ko sa weteng. Ano pa ang issue? Ang dami pong binabato na hindi totoo. Ano pa ba yung mga issue niya? PCSO. Yan. PCSO. Ikaw nagsabi yan, ha, girl? Girl. Miss Claire. Alam mo ba, girl? Castro. Ikaw nagsabi, ano ba meron dyan? Bakit yun ang gusto mo? Bakit yan? Director. Bakit pinagpipilit mo director? Hindi ko po pinagpipilit. In-offer yan dahil ang sinabi sa akin ni First Lady noon, ikaw nagsabi si First Lady noon, there must be something for Manong Chavit, ang laki na tulong. PCSO o PAGCOR. Kinongratulate pa ko yung mga kaibigan niyang babae sa mga barkada niya sa Bacolod. Manong,
congratulations, binigay na pala sa yung PAGCOR. Oh, mabuti naman para ibigay ko sa mga mayors ako para ang dami tumulong kasi. Hindi rin binigay. Siba, okay lang, nagtabog ako. Mag-antay pa rin ako. Antay. O, kung So parang ganito mga kababayan, parang inialok daw ni First Lady itong PCSO, parang napangakuan daw itong si Sir Chavit Singson. Ngayon ang problema daw, nung pinangakuan siya mga kababayan, sabi niya sige, para maibigay ko dun sa mga mayor na tumulong. Ibig sabihin pala mga kababayan, yung pala mga PCSO, yung mga loto-loto dyan, yun pala po yung nagmamay-ari yung iba mga mayor. Kasi ganito po pala yung kalakaran, kapag po pala ikaw ay nag-invest sa isang politiko, pwede ka pala makakuha ng napakaraming kapalit. Kasi parang ganun po yung ipinapaintindi ni Sir Chavit Singson sa mga kababayang Pilipino natin. Na sige, kung ako negosyante, mag-i-invest ako halimbawa dito kay Cloyd Adam Aquino, tatakbo itong presidente, pwede pala ako makakuha ng maraming kapalit. Ang problema nga kasi mga kababayan, di umano, may pinapapoint na maraming tao itong si Sir Chavit Singson. Ngayon ang problema mga kababayan, napagbigyan na po siya. Tapos, ngayon, ang inuulirat niya, yung patungkol po sa PCSO mga kababayan na regional director na hindi po ata na ibigay sa kanya, kaya po siya nagkakaganito. Kaya po siya nagiging anti-Marcos kasi hanggang ngayon daw po ay naghihintay pa rin siya na bigyan mga kababayan o ipagkaloob yung posisyon na yon. Ngayon, ituloy pa natin. Hindi, PAGCOR, PCSO, wala rin. O, ito na. Nagtampo ba ako? Hindi. Antay pa rin ako. Pinag-antay ako. Antay pa rin. Kaya naging antay Pumunta sa bahay ko si Milyonaryo Robles. Chairman ngayon ng PCSO. Milyonaryo na raw. Kaya tawag ko dyan, Milyonaryo Robles. Pumunta sa bahay. O, Manong, gusto kitang tulungan. Ganito. Nire-repeat ka naman pala eh. Ayan maliwanag Ewan ko lang kung totoo ang sinasabi ni Sir Chavit dito. Pero parang pinapalabas niya dito na nagpunta daw sa kanya itong yung chairman ng PCSO na si Mel Robles. Para nga daw siguro klaro yung hinihingi po niyang posisyon na ibibigay niya po dun sa mga sinasabi niyang mayor. Ibibigay ko sa iyo ang magantay ka lang. Antay. Oo. Bibigay ko sa iyo ang Laguna at Batangas. Grabe, no? Salamat naman para maibigay ko sa mga mayors na tumulong. Nung ibibigay na, tapos na ang time mo lang na matapos ang kontrata, nung tapos na, kinausap ako. Kailangan kausapin mo sa taas. Bakit? May instruction sa taas na ibibigay sa iba. So, sino? Yan. Yun daw, doktor niya at saka meron pa. Hindi ko nasasabihin yung iba. Sosyo sila. Nagantay ako, nagtampo ba ako? Antay pa rin ako. Antay lahat ang sinabi. 3 taon na ako pinag-antay. Antay Marcos na ako. Pinag-antay ako eh. So yun ang sagot ko sa PCSO. Wala akong interest, girl. Sa PCSO, director lang. Wala daw interest mga kababayan, pero kahit director lang daw, okay na yon. Wala daw interest nga naman, girl. Ayan, antay ng antay. Kaya naging anti-Marcos. Hanggang ngayon, nag-aantay pa rin mga kababayan. Kaya naging anti-Marcos. Wala nga namang interest sa PCSO. Pero kahit director nga lang naman daw. Di ba meron bang ganon? Hindi, para sa akin mga kababayan kung ako walang interest sa isang bagay, kahit anong pang ialok nyo sa akin, wala na akong pakialam dyan. Hindi naman tawag dito, hindi naman yan kawalan, kung tutusin mga kababayan. Pero sabi dito ni Sir Chavit Singson, antay ako ng antay hanggang ngayon, nag-aantay ako kaya naging anti-Marcos ako. Wala naman akong interest dyan. Pero kahit director lang. Sabi mo, interest. Anong pinag-interesan mo dyan? Sila nag-offer niya, director lang. Dahil yun ang bakante nun. Isa-isa, nag-appoint. Meron na naman na-appoint. Sabi ni Presidente mismo, baka naman malaking hindi, director na lang daw. Director, okay. Madali yan. Libo yan, dami yan.
Sabi naman ni Secretary Lagdameo, ako bahala. Si Lagdameo. Direktor lang ng PCSO, ako bahala. Antay ka lang. Antay. Isa-isa may na-appoint na direktor. So, ibig sabihin, ito yung isang patunay, mga kababayan, na walang padre-padrino system sa gobyerno ni PBBM. Bakit? Kasi yung mga nangako sa kanya, walang nagawa para mai-appoint yung mga gusto niyang ipa-appoint. Diba, nangako daw sa kanya si Lagdameo, mga kababayan. Nako, bahala. Sige, direktor lang pala kayang-kaya natin yan. Ang problema hanggang ngayon, yun, nag-aantay pa rin. Kaya naging anti-Marcos na, mga kababayan. So ngayon, iyan yung isang patunay na hindi lahat ng nakadikate kay PBBM pwedeng utos-utusan ng presidente na sabi ni Manong Chavit, i-appoint mo daw si ganito, si ganyan. Ngayon, tanyo, hindi siya napagbigyan. So, eto para sa ating mga mamamayang Pilipino, ngayon natin nakikita na desisyon pa rin talaga ng presidente ang masusunod. Kasi nga, hindi po umuubra kay PBBM talaga yung padre-padrino system na porket kaibigan ni ganito, i-appoint si ganyan kahit hindi naman qualified. Hindi pwede po kay presidente yan. Anyway, tuloy natin. Tawag na naman ako. May na-appoint na, wala naman. Akong bahala, Manong. Antay ka lang. May na-appoint na naman. Magkita kami, akong bahala. Maantay ka lang. Hanggang napuno. To cut the story short, napuno. Ayun. Hanggang ngayon, wala. So, wala silang isang salita. Kaya ikaw, girl, dapat isa lang ang salita nyo, huwag kayo magsinungaling. Dahil lahat ng sinasabi mo, puro kasinungalingan na panira lang sa akin. Kaya para kang, kung umasta ka, para kang attack dog. Alam mo na attack dog. Alam mo ba, girl? Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kumakagat. Parang gano'n na ang tsura mo sa, hindi ka na spokesperson ng Malacanang. Alam nyo, kung ako nga magiging presidente, paulit-ulit kong i-appoint na spokesperson niya si Atty. Claire Castro. Bakit? Kasi nasasagot niya yung mga isyong ibinabato ng mga DD na ibabalik ni Atty. Claire Castro ng doble-doble pa. Biruin nyo, mga kababayan, diba nagpa-press con si Sir Chavit Singson nung mga nakarang linggo, mga kababayan. Ngayon, nung nag-akusa siya ng kung ano-ano kay presidente, nagbulgar siya ng mga kung ano-ano, pero inyo, ilang minuto lang sinagot ni Atty. Claire Castro. Ngayon, eto na. Galit na galit kay Atty. Claire Castro. Ang tawag kay Atty. Claire Castro, girl na. Alam mo ba, girl? So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed to be a professional. Hindi attack dog. Bago kayo magsalita, i-check nyo muna kung totoo. Puro kasinungalingan yung panira nyo sa akin. Sasagutin ko sa isa. Kung babanatan nyo ako ng mga kasinungalingan, babanatan ko kayo ng doble. Hindi ko lang nadala yung papel dito. Sa susunod, papakita ko. Senator pa lang. Yan. Ang presidente. May kaso na. Yun na Napoles. Wait, nasan yun? Hanapin natin si Napoles. Alam nga meron ako dito. Yan. Nasan yun? Yan. Sabi dito, Bongbong Marcos nagsampa ng kaso. Ayan, sabi Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ito yung tinutukoy kasi, mga kababayan, ito nabasa ko na naman to kagabi. Ang nagsampa po ng kaso kay PBBM, mga kababayan, at yung mga petitioner dito ay yung IBBM. Ito yung mga pawok nung panahon ng 2016. Actually, medyo bata pa ako, mga kababayan, ito. Na kung saan, pag nanonood tayo ng news, ito po yung mga estudyante na grupo ng mga estudyante na kung saan, mga kababayan, porkit nabanggit o nasa listahan ni Ben Herloy, ito pong si PBBM. Ito, panahon po yan ni Pinoy, ha? Panahon po yan ni Pinoy. Porket nasa listahan ni Ben Herloy itong si PBBM at hindi naman po yan napatunayan, yung mga galit na galit at gigil na gigil kay PBBM noong mga panahon na yan, ginamit po na issue yan. Mga kababayan, na kung saan para po ma-disqualified si PBBM sa pagtakbo bilang Vice President noong 2016. Kaya nga kung titingnan nyo, mga kababayan, nagprotesta po sila dyan. Kasi ini-issue po nila si PBBM doon po, mga kababayan, sa 205 million na PDAP di umano na nakuha daw po, mga kababayan, dito kay Janet Lim Napoles.
Ngayon, ang tanong naman natin dito, kasi panahon po ni Pinoy yan eh. Kung yan po ay napatunayan, na guilty po si PBBM dyan, at may kasalanan si PBBM, dapat ipinakulong ni Pinoy yan. Diba? Lalo na ang pagkakaalam ko parang sinubukan pang sampahan ng kaso si PBBM doon sa ombudsman. Ang problema, hindi po iniakyat ng ombudsman doon po sa Sandigan Bayan. Ngayon, ang nangyari po dito mga kababayan, kung makikita nyo naman yung mga kasangkot dito na mga senatong, di ba nakulong yung iba, katulad ni na Jingo, ipakitama na lamang po ko kung ako po ay mali at saka itong si Rebilla. Sa panahon nga lang ni Digong nakalaya yung mga yan. Ngayon, kung titingnan nyo, dapat kasama dyan si PBBM. Kung talaga na guilty po si PBBM dito po sa accusation po na ito. Ngayon, kung titingnan nyo pa mga kababayan, kung titingnan nyo, ang nagsangkot po kasi kay PBBM kasi nasa listahan daw, nasa placard daw mga kababayan ni Ben Herluy, ito daw pong si PBBM na nakatanggap daw po ng 205 billion pesos galing daw po doon sa PDAP scam. Ngayon mga kababayan, ang sa akin lang naman, panahon ni Pinoy yan at alam nyo naman kung ano po yung conflict nung dalawang pamilya mga kababayan, nung Marcos at saka Aquino. Nung panahon po na yon, di dapat ipinakulong na ni Pinoy yan. Di dapat sinabi ni Pinoy na, imbestigahan nyo si Marcos, ipakulong nyo na yan. Ito, tandang-tanda ko pa to mga kababayan kasi ang mga petitioner po kasi dito, yung IBBM. Yung mga galit na galit mga kababayan po kay PBBM at gusto pong ma-disqualified si PBBM mga kababayan. Actually, ang meaning pa nga nun, ibalik ang bilyones ng mamamayan, IBBM. An alliance of youth organization accused Marcos of funneling 205 million of his Priority Development Assistance Fund or etong PDAP mga kababayan. So yan po yun. Yan po yun yung ini-issue ngayon ni Sir Chavit Singson dito po sa video na ito. Anyway, tuloy natin. Dinamanda na siya. Ayan, nakademanda siya. Pakuha mo nga yun. Hindi ko na nadala. Yun ang on record. Hindi ba si PBBM ang nagdemanda? Kasi pagkakalam ko parang si PBBM ang nagdemanda Wait lang Kasi ang sabi dito, Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ang pagkakaalam ko parang si PBBM ata ang nagdemanda din dito gawa ng accusation nga laban po sa kanya mga kababayan. Tsaka kung makikita nyo naman, yung mga petitioner dito talagang mahahalata nyo na ito po yung may mga galit kay PBBM kasi gusto talaga ma-disqualified si PBBM noong 2016. Kasi alam naman po natin na tumakbo si PBBM bilang Vice President noong 2016 mga kababayan. Anyway, tuloy natin. Ako, binabato nyo, puro haka-haka, puro sali-salita na hindi totoo. Ito, pag nagsabi ako totoo, sinong may kaso? Nagdemanda si Senator Bongbong Marcos. Panahon din na Napoles, kasama siya ron. Sabi ko to, hindi ko sinasabi to dahil lang sa kasinungalingan mo, sasabihin ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Eto. Nako. Yan Bongbong Marcos sued for Ayan yung ay pinakita niya mga kababayan, eto yan. yan. Na kung saan, sabi ko nga po sa inyo, ito po kasing IBBM na ito yung mga pawok na galit kay kay PBBM noong mga panahon ng 2016. Yan yung mga haters ni Presidente mga kababayan noong 2016 kasi nga gusto ma-disqualified etong si PBBM. Eto nga, tingnan nyo sa sobrang pagiging tawag dito, pagiging gigil ng mga ito kay PBBM. Eto, sabi dito, basahin natin. Complainant Beatrice Reyno, UP Diliman student, said the petitioner were red bow ties. Ibig sabihin, bow tie, yung katulad ng kasuotan ni PBBM dito. Yan, dito sa picture na ito mga kababayan. Tapos nagrally po sila sa lahat ng labas ng ombudsman. Ayan na kung saan nga mga kababayan, kinakalampag nila yung ombudsman na paandarin na, sa madalit salita, pagulungin na yung kasong isinampa nila laban po kay PBBM. Pinapa-disqualified, ito pong si PBBM na noon ay tumatakbong Vice President. Kaso nga lang ang problema, hindi po ata naiakyat ng ombudsman yan sa Sandigan Bayan.
Ngayon mga kababayan, ito naman yung point natin dyan. Si Pinoy, ang presidente ng mga panahon na yon bago mag-eleksyon. Pwede mga kababayan sa totoo lang para hindi po matuloy yung pagtakbo bilang vice president ni PBBM, lalo na't ang kalaban niya ay si Leni Robredo, pwede pong sabihin ni Pinoy mga kababayan na sige, pagulungin nyo na. Yang kaso na yan, laban kay Marcos, lalo na kung mapapatunayang may probable cause yan. Ang problema mga kababayan, nakulong ba si PBBM nung panahon na yan? Hindi. Sino yung mga nakulong nung panahon na yan? Comment below na lang mga kababayan. Anyway, tuloy natin. Plunder over pork barrel scam. Ayan ang nakarecord. Tama, sabi ni Ma'am Merna Domingo, paano iakyat walang evidences? Tama. Yan yung pinopoint natin kanina. Ngayon, bakit ginagamit na issue yan laban kay PBBM? Kasi wala na po kasing may issue laban kay presidente. Sabi ko nga po sa inyo, kapag pinagantay kasi yung isang tao, nagiging anti-Marcos talaga eh. Eto, sa sobrang pagiging anti-Marcos, kumuha ng isang issue na matagal nang tapos. Madam Spokesperson. Ito. Ayan, girl, tingnan mo ito, girl. Ito. Bongbong Marcos sued for plunder. Plunder filed versus Bongbong Marcos over 205 pork barrel scam. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas to, pero girl, ikaw nag-umpisa. Girl. Tatapusin ko. Tagal na yan eh. Walang pagsalita kayo, yung totoo. Ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko. So, yun lang po ngayon. Marami pa kayong maririnig. Antayin natin yung mga tagdog. Puro kasinungalingan. Ulitin ko po, kung may katotohanan, yung mga sinasabi nyo sa akin, magpapakulong ako. Hindi ako kagaya yun, nagsisinungaling. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, yung mga inaakusa naman po kay Sir Chavit Singson, hindi naman po kasi gawa-gawa yan eh. Siya naman po talaga nagsabi niyan, mismo sa bibig niya po nang galing, yung sinasabi mga kababayan na na tawag dito, gustong makakuha ng posisyon sa PCSO kahit director lang. Kanino ba nang galing yan? Diba sa kanya? Sa kanya po nang galing yan, hindi naman po invento yan. Ngayon mga kababayan, yung mga ibang accusation niya pa kay PBBM, sinagot lang naman ni Atty. Clark Castro. Ang problema kasi, kung sobra nga kasi mga kababayan yung pagbato ni Atty. Clark Castro pabalik, talagang may tinatamaan at napipikon. At eto na yon. Ngayon, ang ginawa niya, para asarin ang gobyerno ni PBBM, inilabas niya yung issue na matagal nang tapos. Which is eto mga kababayan, panahon pa po ito ng kupong-kopong. Tapos na ang term ni Duterte. Tapos na ang term ni Duterte. At eto mga kababayan, sa haba ng term ni Duterte, di sana ipinakulong niya si PBBM sa panahon po niya. Lalo na, at bago nanalo bilang presidente si Digong, ang presidente ng mga panahon na yan ay si Pinoy. Di sana ipinakulong na ni Pinoy si PBBM. Paano nga naman aakyat ito mga kababayan kung wala naman talagang ebidensya? At yung mga nagsampa ng reklamo laban po kay PBBM, mahahalata nyo naman na talagang anti-Marcos. Anyway, ituloy pa natin mga kababayan. So, kontento ka na, girl. Wala akong interest sa PCSO. Sila na nga ako. Alam mo ba, pinag-antay ako. 3 taon ako nag-antay. Now, you cannot blame me. Anti-Marcos na ako. Pinag-antay na ako. Silang gumawa sa akin eh. Gumastos ako. Tinulungan ko sila. Yung mga dyan yung mga supporters natin dyan, kayong mga nanonood sa akin, pag naman hindi ko kayo nababati sa comment section, wag naman sana kayo magiging anti-Jake Magnus kasi antay-antay lang. Pagkatapos ng topic natin, hanggat kaya ko kayong batiin, babatiin ko kayo. Wag lang kayo maging anti-Jake Magnus. Araw-araw kami lang lumalabas. Unang labas pa lang, presidente, inisulto na ako sa Japan. Sinabi ko na yun, ulit-ulit. Binati lahat na nasa presidential table, pinalala pa yung anak niya, Sandro, Dad, Manu Chavit Sir. Hindi ako pinansin. Bastos yun, pero hindi ako nagtampo. Kinausap ko pa rin sila. Nasaktan ako? Of course, nasaktan ako.
Dahil tao lang ako, hindi ako plastic. Ah, So, girls, tandaan mo ito. Dahil kasama ka na sa nag-aatake sa akin, sasagutin kita maski sa anong sabihin mo. Pero magpakatotoo kayo. Marami akong ilalabas. Totoo lang lahat. Maraming salamat po. At sa susunod, magkita-kita po ulit tayo. eto, Atty. Clark Castro, bakit ka ba naman kasi nagpapaiyak? Bakit mo ba naman kasi pinapaiyak si Sir Chavit Singson? Yan tuloy. Naglabas ng isyong tapos na. Matagal na po itong tapos, mga kababayan. Nakakatawa nga kasi ngayon lang ulit binuhay ito. Eto po, bata pa ako, napapanood ko na po ito sa TV, mga kababayan, na kung saan nga, talagang ang purpose lang naman kaya sinampahan si PBBM na mga kasong ganyan, para po ma-disqualified sa pagka-vice presidente, sa pagtakbo bilang vice presidente, mga kababayan, noong 2016. Ang problema nga, wala nang sapat na ebidensya, kaya hindi naman po nag-work. Ito pong isinampang kaso na plunder, mga kababayan, graph, ano po kay PBBM, nito pong IBBM, or etong ibalik ang bilyones ng mamamayan, youth, party list, hindi naman party list, samahan, organization. Anyway, mga kababayan, ngayon kung titingnan nyo, mahalata nyo naman yung dahilan kung bakit pala naging anti-Marcos, ito pong si Sir Chavit Singson kasi wala naman daw talaga siyang pakialam sa PCSO, pero kahit director lang daw. So, ibig sabihin, mga kababayan, may pakialam ka pa rin at gusto mong makakuha kahit director lang. Kasi nga naman, hindi lang naman kasi isang posisyon. Nakuha nyo yung pinupunto, mga kababayan. Baka ang iniisip nyo, isang tao lang yung i-appoint bilang regional director. Hindi, ang gusto po siguro mangyari dito ni Sir Chavit Singson, lahat ng posisyon na regional director, lahat po yun makuha niya kasi ibibigay niya nga daw doon po sa mga mayors. Ano po na nakatulong, ibig sabihin, na nakatulong daw po kay PBBM nung panahon ng eleksyon. So parang ang pinalalabas dito, yung pagtulong ni Sir Chavit Singson, may hinihingi siyang kapalit. Kahit sabihin na ini-alok yan sa'yo, kung ikaw naman ay malinis yung konsensya mo at wala kang hinihinging kapalit, pwede mong tanggihan yan eh. Pwede mong sabihin na paglingkuran mo na lang yung bayan, bayad ka na sa akin. Okay na yan. Magtrabaho ka lang na maayos, okay ka na. Nabayaran mo na yung tulong ko sa'yo. Kaso nga lang, ang problema, kung may hinihingi talagang kapalit, mahirap po talaga yan. Mga kababayan, ang ending niyan magiging bitter at magiging haters. Kaya ngayon, ito pinag-antay, kaya naging anti-Marcos.